Tayo po ay magsisimula na ng ating pong service. Tama po yung oras na yun? Tama po. Alin oras? Late ng 1 minute. Napakalaki nga. Sobrang late. So let me start with a message ng napakabigat na question. Mabigat po ito. Itong buwan na ito, palagi ko walang makakahula. Ano po yung plano natin isi-celebrate? Ha? Aba, nahulaan ni Kuya Rodmark ka. Christmas. Araw po ng month po ng December, of course, tulad ng bawat awitin po natin, na Christmas po yung celebration po natin. At ang message for today is related po sa Christmas. And I do believe for the rest na magdi-deliver po ng message, including yung ating pong anniversary, there will be always a touch of Christmas. Yun ang pinakano po natin. So before we start, at I do believe na wala pong yan. Bago tayo mag-start, hindi kasi ako magaling magsalita ng tula. Ano ba sa English ang tula? Poem. Hindi po ako medyo bulol po ako doon eh. So meron po ako nakikitang tula dito about Christmas na talaga naman nagpataba ng puso ko. And before we start, pipili po ako ng isa na magaling magsalita. Kasi napakaganda ng tula na ito eh. Sino bang marunong magsalita dito? Ha? Si Che. Sige ikaw, Che. Ito po yung tula. Sige. Kasi mayroon pa ako magsalita eh. Pag anong, hindi ko mabigyan ng tawag doon, ng buhay. So, yung marunong po magsalita ng tula. Sige, pasayo nga natin. Title po, May Langit. Ang Pasko'y sasapit, pigilan mang pilit, kahit pa hinagupit, ng dilubyong malupit. Sa kabila ng sinapit, huwag maging masungit, buhay man ay pasakit, Pasko'y sadyang sasapit. Kay Jesus ka lumapit, dalangin mo'y makakamit. Sa Diyos ka kumapit, sapagkat alay niya'y langit. Yan. See? Ang ganda ng tula na ito. Sinong may idea na sino pong sumulat ng tula na ito? Sinulat po ng aking pong asawa, itong May Langit, at may iba pa po tungkol po dyan. Maganda po kasi yung kanyang bilanggit dito, nakakapagbigay po ng encouragement. At naniniwala po ba kayo na ang Pilipino po, hindi Pilipinas, ang Pilipino po, ang pinakamatagal mag-celebrate ng Christmas? Pagtungtong pa lang ng September 1, hindi na po magkandaugaga ang Pilipino kung paano po niya paghahandaan yung 3 months from now, kung September 1 po yun, October, November, December, tatlo nga. More than 3 months. Kanun po, o 4 months, almost 4 months. Kanun po mag-celebrate po ang mga Pilipino pagdating po ng Christmas. Kaya nga minsan pinagtatawanan tayo ng mundo eh. Na napakahaba po ng ano. Hindi naman talaga tayo nagsiselebrate araw-araw, pero iniisip na kagad po natin kung ano yung mga susot natin, kung ano yung mga bibilin, 4 months from now, kanun po kahanda po yung pinakano. Namimili po yan, nagsashopping na, unti-unti nag-iipon. Pero yung ibang bansa po, hindi sila ganun ka. Even pagdating po ng December, hindi po sila ganun ka-interest yung kanila pong awareness about the Christmas. Kasi because mostly siguro, Pilipino kasi Christian country, kaya siguro po ganun po yun. I remember na nung bata po ako, which is around 10 years ago, parang ayaw pumayag ng microphone. Yan. Hindi, okay na po, okay na. Meron pong pinaka-common na around 80s and 90s po ata yan. So, umabot po ng 80s and 90s, sorry sa mga bata, meron pong pinaka-common na decoration sa bahay. Parol? Lumang medyas? Sino pa mag-guess? Ha? Christmas tree. Basta mga mayayaman lang yan eh. Belen, mayayaman din. Ha? Kuya ano? Ang tinataas ng kamay mo? Pwede rin. Palaspas. Grapes. Ano te? Ate Beng?
Christmas tree. Pero minsan, ano pa rin, bibihira eh. Pinaka-common sa palagay ninyo. Christmas light, medyo may ano pa yun. May kagasos pa ng kuryente yun eh. Bethlehem. Yung parang, that's it. Yung nakasulat na ganyan. May kasama yun, may karugtong yan eh. Merry Christmas. Yan. Yan ang madalas na sinasabit po natin eh. Actually, pag nagsasabit po ako ng araw po na yan, every year, tinitingnan ko yung pinaka-latest. Kasi nag-iiba-iba po yan eh, na design. At yan po, nagkakaroon tayo ng ganun na sa bahay, sa corner, kung saan sinasabit. Yan kasi pinakamabilis at pinakamura, affordable nung araw. Yung salitang Merry Christmas and Happy New Year. At minsan nilalagyan pa natin ng ano po yan, ng Christmas lights, kung meron pong kaya. Yung kasi luningning kasi ng Merry Christmas, minsan nilalagyan po natin ng mga dash yan eh, para mas maganda pa. So yan po ang ating pong pinaka-common. Kaya, cause binanggit po yan, kasi ang message nga natin about the word nawala. Yan. Merry Christmas and yung iba po hindi happy, ano ginagamit po nila? Prosperous. Yan ang ginagamit po nila. Pero i-remove ko po yung Happy New Year. Kasi hindi po yan ang aking topic. Iiwan po natin si Merry Christmas. But ang question ngayon is, are we really merry pagdating ng Christmas? Yun ang pinakaano po natin. The biggest question right now is this, yung darating na December 25, talaga mamatatawag natin na Merry Christmas. As of this moment, alam ko po yung mga attitude o mentality po ng mga OFW. Ano po? They want to send big money in order for the family to celebrate a Christmas, in order to have them a Merry Christmas. Paano na lang kung wala tayong pera? How can we celebrate Christmas as merry? Kaya pong pinakano po natin. Kaya big question mark. At aalamin po natin kung bakit po may mga tao na hindi po makapagsaya during Christmas. Ano pong reason? Normally yung sinasabi nila walang pera. And that kind of mentality, binandage tayo yan for so many years and maybe up to this time. Yung pa rin ang paniniwala natin. Pag walang pera, hindi pa pwedeng merry. Kaya ngayon, yung tunay na meaning po ng Christmas, hindi po nagiging merry. At napakadaming dinuktong po nila dyan. Misa may blue Christmas, may black Christmas, mayroong yellow Christmas, may white Christmas, iba-iba po. But it shows only kung anong nararamdaman natin. Pag sinabi blue Christmas, ano ibig sabihin po nun? Yun po yung mga wala pang asawa ng Merry Christmas. Matatapos na naman po wala pang asawa. Anyway, let's go back. Tingnan po natin sa isang malalim na meaning at ibabalik natin yung dapat na supposed to be na ginagawa natin ng Christmas. Kaya sabi ko, maybe until this time, kasama po ako, tayo po ay binulag ng mundong ito kung paano natin sineselebrate ang Christmas. Mahaba po yung ating pong verse. Be with me. Kasi chapter 2, verse 4 to 19 po yan ng Luke. Alam na po ng bawat sa po yan, pagkapanak ng ating Panginoon. Babasahin ko mabilis. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea. Kasi taga dyan po si Joseph sa Nazareth. To Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house of line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger. Kaya sikat po yung manger eh. Because there was no guest room available for them. Kaya ngayong Christmas po, inuuglay din sa manger. Hindi po inuuglay. Doon po sa ibinalot. Yung pong manger, sometimes yung celebration po ng Christmas, inuugnay yung mga tupa, tsaka bayo. Nawala na sa picture, yung tunay pong celebration. And there were shepherds living out in the fields, nearby keeping watch over them the flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord
shone around them, and they went terrified. Magpasa po. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people." Ano raw dala po ng angel? Mamaya, didiscuss po natin po yan. Yung good news na yan. Tandaan lang po yan. Today, in the town of David's Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be signed to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising and saying, ano sabi ba angel? Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom we have favor rest. When the angels had left them and gone into the heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." May idea po sila dyan eh. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. And lastly po, when they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all those who were heard it was amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured all these things and pondered them in her heart. Yan po yung ating pong verse. Pagpalain ng Panginoon ang kanya pong mga buhay na salita. What is Christmas? What is Christmas to you? Pag tinanong mong bata ngayon, what is Christmas? Sasabihin lang nyo siya, toys, gifts. Sa mga tao po na merong ninong, pera. What is really Christmas? Kaya nga ibabalik po natin para pumasanay po tayo mag-practice. Ang Christmas daw po, it came from a two word. Christ and Mass. Pag sinabi natin Mass, means ito po sa Spanish, misa, or a celebration of the birth of Christ. Yun pong sinasabi po nila. But when you go to the earlier, mga Old English, ang sabi daw po nila, yun daw pong Christmas, it came from the word na Yule. Kaya meron tayo Yuletide. Nang ibig sabihin daw po ng Yule, it is nativity. Yung pagkapanganak ng ating pong Panginoon. And if you try to search more, marami pong meaning po yan eh. But just to make simple, ang Christmas po talaga, ang meaning po niyan ay the birth of the Messiah. As simple as that. Ano man yung pagdaanan po ng mga original, paikutin man po natin, but Christmas is the birth of Messiah. At kung duduktong po natin yung ating pong title na Mary, ang ibig sabihin lang po niyan in the Webster Dictionary, joy, happy, good tiding, cheerfulness. Kaya pag pinagduktong po natin yung Merry Christmas, ang ibig sabihin po niyan ay the joy of the birth of the Messiah. O pagiging cheerful po natin because of the birth of the Messiah. Ganun lang po kasimple po yung Merry Christmas. But what happened now in the world, nagkaroon kasi ito ng iba pong meaning. For me, nung ako po'y bata pa po, isa lang po ang tinitingnan ko kung alam ko mag-Christmas Eve. Yung hot chocolate po namin, na ang brand po yun ay Van Houten, Germany. Pag ang nanay ko po, ang kapatid ko, nagluluto na po yun ng gabi, kasi hindi malamig eh. Alam ko magpapasko na kinabukasan. Yung ibang bata, maaari meron din silang simbolo ng Christmas. No, maaaring pag nakakita na sila ng ham sa lamesa, ay Christmas na. O nakakita sila ng paron, Christmas na. Marami po ang meaning po ng Christmas ng araw. Yun na nakalakihan po natin. Then later on, pag nagkaroon po tayo ng trabaho, siyempre yung mga bagong damit na, yung mga smartphone, yan yung pinakana po natin. Normally, pag sinasabi natin, para naman sumaya yung Christmas natin, bigyan ko naman ng regalo yung sarili ko ng magandang smartphone. So nangangulugan kung walang smartphone, hindi po maligaya yung kanila pong buhay. So look at this word, kung paano niya binabaliktad, kung paano niya tinitwist yung meaning po ng Christmas in order for us to become joyful in the birth of the Lord Jesus Christ.
kinakarami bago kang cellphone. Yung iba naman dalaga at pinata, pag nagkaroon ako ng boyfriend, that's it, hindi na Blue Christmas yung sa akin. O pag kinasal na ako, etong year na ito, hindi na ako magiging single sa next year, kompleto ng Christmas ko. Yun ang pinakaano. Everything na tangible, yun ang ginawa po natin ng meaning po ng Christmas. If Christmas means family, then what does Christmas mean to a person who has just lost a loved one or has no family? Kung ang Christmas daw po about family, pag tanong mo, what is Christmas? Being together with my family. E paano po yung mga wala pong pamilya? Paano po yung mga namatayan ng anak, katulad po ni Job? Are they still saying na Merry Christmas? So something wrong doon sa paliwanag na yon. If Christmas means shopping mall, blinking lights, katulad na binanggit ng ating kapatid, the Christmas light, o beautiful decoration sa mga bahay po natin, then what does Christmas mean to a family who lives in a remote area or the slum area? Na even food, they cannot buy it. You see distinction? Kaya yung mga mahihirap, they feel that for us, walang Christmas. Only for those rich people o yung manabubuhay po in the middle class. For them, it is Merry Christmas. But for us, nothing. It's an ordinary day. Ganun po. Kasi po, ayun ang ipinakikita po ng mundo sa bawat sa atin. People are trying to condemn you by means of what they understand the meaning of Christmas. If Christmas means the giving and receiving gifts or bonuses, then what does Christmas mean to those people lost their job, even their properties in their house? Marami po ngayon ang nawalan po ng bahay sa Pilipinas. No? Look at them. So, December pa man din nangyari. Paano ng Christmas namin? Paano kami mag-celebrate ng Christmas kung nawalan kami ng bahay? Imagine po ninyo yung mga ganitong klase. If true Merry Christmas means white snow falling from the sky and covering the ground, then what does Christmas mean who live in hot area like Saudi Arabia? Alam mo, may mga ganyan mentality. No, ang mentality nila, nakakapag-celebrate kami ng Christmas, pero I will experience a true Merry Christmas pag nagpunta na ako ng Canada. Pag naiapak ko na yung pa ako, doon sa yelo. That is a true Christmas. Ganun ang kanilang pangarap po. E paano lang yung mga taong inulan ng aspol? No? Wala na ba silang karapatan tawagin ng Merry Christmas? Yung ganito pong bagay. So marami po yan. Family gifts, travel abroad, snowflakes, lahat po yan maganda po. Hindi ko sinasabing hindi magandang to celebrate Christmas. But let us always remember, they are not what Merry Christmas really means. Mga factor lang po yan. Yung akin pong anak, pinai-invite po namin dito sa pabalik sa Saudi Arabia because we wanted to celebrate Christmas as a family. Pero hindi po yung mga anak po namin ang siya po magpapabigay ng true meaning of Merry Christmas. They are only a factor. They are only a part ng pag-celebrate po. Pero nalilimutan po natin yung totoong pag-celebrate po ng Christmas at kinain na tayo ng sistema ng mundong ito. I remember one time na we decided po ng dalawa na kami magpamilya that in every Christmas Eve, we have to pray. Yung ginagawa po namin in celebration of Christmas. Meaning, for us, a Christmas, it is remembering really the person itself, the subject itself ng Christmas. And it's so sad na wala na po yung amin pong gano'n. And I do believe, gano'n din po yung bawat sa po sa atin. Yung pagdating po ng December 24 up to December 25, I don't think that somebody kneeling down, praying, crying, and saying, Lord, thank you. Lord, thank you that you came in this world. Wala po siguro sabi sa atin ng gano'n. But we are looking forward for the kinabukasan. No? Katulad po ngayon, meron po tayong parol contest. Maganda po yun. That's a good idea. Ako po saludo po doon. But parol is not meant really a true Christmas. Baka naman na-excite tayo, hanggang ngayon pinag-excitean po natin. But we forget yung pong subject mismo ng Christmas.
Napakasakit po, no? Na-itchaper talaga yung supposed to be na siyang pang pinagsi-celebrate po natin. Let us go back kung ano yung biblical na meaning ng Christmas. There are 3 persons present nung ipinanganak ang ating pong Panginoon. Who are they? Number 1, the shepherd's view. Ano ba nakita ng shepherd at kung paano sila naging maligaya nung during the time nung pinanganak po ang ating Panginoon. Ito po yung mga biblical na dapat na ginagawa pa natin in order to fulfill yung ating pong completeness ng ating pong joy. Anong unang-una po? Yung pong verse na ginamit po dyan, nasa chapter 12 and verses 10 to 12. But the angel said to them, do not be afraid. Habang nag-attend po ng mga shepherd, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Ano raw po magkukos ng joy, ng Mary sa isang tao? Based sa verse po na yan. That's good news. That's gospel. Ang ibig sabihin po pala, ang Christmas po pala is about gospel. It's about good news. Yun ang tinanggap ng bawat sa atin eh. That is eternal. Kaya pala kung tinanggap mo yung gospel at tunay sa puso po ninyo, there is no reason na sabihin mo na hindi merry ang Christmas mo. Because it will stay that gospel in your heart. Yun pala ang tunay pala. Kaya pala itong mga taong ito, they understood kung ano po yung Merry Christmas. Yung gospel na dinala po ng angels so magitan po ng pagkapanganak ng ating Panginoong Kristo. That is the true meaning po ng Merry Christmas. Today, in the town of David Savior has been born to you, He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. So unang-una po, ano po magpapaligaya sa atin? Good news. Ang problema ngayon, ano ba yung good news about sa atin? It's a big question mark. Ang good news, kala nila is eternal life. Tama po. Yan po yung number 1 eh. Yung eternal life na tinanggap po natin, that is a blessed hope. Kaya nga sabi ng ating ni David, bring me back the joy of my salvation. Why? Because yun ang nagbibigay ng kaligayahan kay David. That I have an eternal life. That my name is written in the book of life. Ina po yan in order to celebrate. No, yung pong Christmas, to become merry. It doesn't mean na kung wala po tayong pera sa malulungkot po tayo. Why ka malulungkot if you have your name written in the book of life? At mapala tayo sa mga angels. Yung angels, hindi sinulat yung kanilang pangalan sa book of life. It's only us. Ina po yung salvation of eternal life. Nakita nito mga shepherd na ito, na dumating na yung inaasam nila ng tagapagligtas sa kanila. They are thinking that the King of Kings, they will save them from the bondage o from the yung pong pagkakaalipin nila sa Roman Empire. They are happy. But they don't know there is also spiritual freedom from them. Yun lang pong physical na freedom ang inaasam po ng shepherd. Sapagkat they've been longing for the king that will save them doon sa bondage po ng ilang ng mga Roman Empire. But di nila alam na ito pala sinasabi ng angel sa kanila na good news, it is not only a freedom from the Roman Empire, but also a freedom from the spiritual life. So natuwa po sila. Ano pa ang dinala po ng good news na ito na hindi po natin nalalaman na supposed to be dapat nagiging object ng ating pong joy? It revealed who you are in the eyes of God. Nalaman natin kung sino bawat sa atin. How many among you na itinurong ng mundong ito sa junk? How many among you na tinuring pong black sheep? Tinuro po natin sa potential po yan kung sino ka sa harap ng Diyos. That even the wealth of this world cannot equate. Hindi pwedeng equate sa buhay po natin. Bakit? Kasi kung ini-equate yung pong millions at binabayaran ka even billions, sabihin mo yung billions po ninyo, hindi mo pwedeng equate sa buhay ko sapagkat ang katumbas ng buhay ko ang buhay ng ating Panginoon. He paid my life by His life. So kung kayang bayaran ng Diyos, yun ang halaga ko. At sino sa mundo rito makakabili ng Diyos?
So hindi po tayo pwedeng bilhin. Ganun kakahalaga sa bawat sa po sa atin. At ina po yun upang mag-celebrate tayo ng Christmas because you are so much special. You are unique sa ating pong Panginoon. Ano pa po pangatlo? It brought God out of distance near into our heart. Nung araw, napakalayo natin sa ating pong Panginoon. Marami nga sa atin ang sasalita na na minsan hindi maabot ang ating pong Panginoon. But because of the manger, because of the baby that born do sa manger, inilapit ng Diyos yung sarili niya sa bawat sa atin. Ang Panginoon hindi man kailan makalapit sa atin. Gusto niya lumapit, but because of sins. Until this very moment, kaya tayo nakikita ng Diyos, kaya tayo nalalapitan ng Diyos, because of the Lord Jesus Christ. And it's so joyful na malaman mo na ang kakampi mong ating pong Panginoon. Pag lumakad lang tayo, naalala ko yung aking pong mother nung nabubuhay po siya. Ang sabi niya sa akin, kasi tawag po sa akin ng Baldo. Huwag niyo tanongin ko ano istorya po ng Baldo. Kasi po, ang tawag sa akin, Baldo, sabi niya, pag pumunta ako sa gubat, hindi ako matatakot as long as kasama ko si Jackie Chan. Kasi mahilig po kay Jackie Chan yun. Kaya ako nahilig kay Jackie Chan, yung mga Chinese kung po na. No? Yung iba naman, katabi ko lang si Superman, hindi na ako matatakot talaga. Kontento na ako. Kasi alam nila that Superman can save them anytime. Now, even they can give them a good life. Imagine nyo ito yung mga, ang tawag po doon, Avengers. Ang ipinalit po natin. No? Itong mga Avengers na to, si John Stark. Sino po si John Stark? Si Iron Man. Pagkasama ko to, siguradong talagang kontento na ako. But little they know, yung mga sinasabi nilang Avengers, may boss yun eh. Meron dong above among them. At yun ang kasama natin araw-araw. Imagine po ninyo, why we cannot be happy and declare na I am always happy every day because lagi kong kasama ang ating Panginoon. May kanta yan eh. Kasama ko ang Diyos, diba? Hindi ako, minsan kasi nagiging labas na lang ng labi po natin. But the reality, yung pong pagsama ng Diyos sa bawat sa atin, minsan hindi po natin nakikita. Kaya nga po nakaka-sad kung makita mo yung kapatid na lugmok. Bakit po? Kasi dami kong problema. Especially sa Pilipinas ngayon. Sa Pilipinas ngayon, may balita po na wala silang 13-month pay. Because of what happened sa COVID-19. Now, they're planning either to cancel the 13-month pay or magkaroon po ng pagbabayad ng staggered, ng hulugan. Kaya yung mga na-interview na napanood ko, ako po naaawa po. Naaawa ako na nahabag. Na-interview po sila, paano na lang ang Christmas namin? Imagine po ninyo, ang Christmas nila depende sa 13-month pay. No? Ang Christmas natin depende kung sasweldo tayo before 25. Right? Nag-iisip ka na, tapos sumweldo kami ng mga 18 pa lang, para padala ko sa pamilya ko. Para meron silang hamon, meron silang queso de bola, meron silang ganito. Paano na ang pamilya ko kung hindi ako makapagpadala ng pera? How they will celebrate a Christmas? Tama ako, hindi. Pati hindi natin alam, hindi pala yun ang tunay na meaning ng Christmas. Look at this shepherd. Itong mga shepherd na ito, when you go with the lines, nagpunta sila doon doon sa manger. At pagkatapos nila magpunta sa manger, they give them respect doon sa sinilang. At nung umalis sila para ibalita, did Mary and Joseph give them gold, money, give them treasure, or no? Wala namang ibinigay Nothing. But how come these people, after they saw the birth of the Lord Jesus Christ, sabi doon, umalis po sila ng punong-puno ng saya at pag-asa. Samantalang nakita lang naman nila yung baby, hindi naman sila katulad ni Bill Gates na nagpunta ka sa bahay ni Bill Gates, okay, dinalaw mo ko, kinamusta mo ko, eto ngayon ng 1 milyon. Diba? Matutuway. Eto mga taong ito, dumating sila nothing, empty, umalis sila empty. Pero look at their feeling. Ang tao ngayon hindi makapag-celebrate ng Christmas, I dare you, kung empty yung kanya pong pocket.
And it shows that even those people na nakatira po sa mga mahihirap, they're trying everything na makapag-celebrate ng Christmas by means of getting some food, some toys sa kanilang mga anak. Bakit? Kasi doon na na-focus yung kaligayahan nila. Sa mga bagay na nahawakan, sa mga bagay na alam nila na makapagpapaligaya. Ako po ay biktima po niyan. Kayo po ay biktima po. Ang question kasi dyan is, hanggang kailan tayo magiging biktima ng ganitong klaseng sistema ng mundo? How can we be thankful sa ating pong Panginoon kung ang hawak natin patuloy pa rin sa mga bagay na nahawakan po natin? Christmas is a special and a spiritual celebration. Dapat po yun pong gawin po natin. Yan po ang nakita po ng shepherd. Sila po yung una nakapunta eh. But before the shepherd na pumunta po doon, meron pang isang nakaalam ng pagkapanganak ng ating pong Panginoon. Sino po yun? The angels. Sila una nakakita at tinawag nila yung mga shepherd. But look at the angels, how they celebrate the birth of the Lord Jesus Christ. Sa verse 13 to 14, nasabi po na, suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angels. Imagine po ninyo, I'm not talking only angels, including the heavenly host. Ang ibig sabihin, yung angel po, may kasama silang heavenly host. Pag pinag-usapan natin yung mga heavenly host, ito yung matataas na katungkulan sa langit. Maaari si Gabriel, si Michael, ito yung mga cherubim. Ito yung mga matataas ang level. Kasama nitong angel, sabi siguro, angel, lika. Tingnan mo yung manger doon. Sa panahon ng Bethlehem, nakikita ba ninyo? Ipinanganak na yung ating hope. At ang sabi po rito, glory, they're singing, glory to God in the highest heaven and on earth, peace to those on whom His favor rests. Sa pagkapanganak ng ating Panginoong Kristo, ano nakuha po ng angels? Nothing. The reason why the Lord Jesus Christ came on earth is not for the angels. It's for us, the human being. How come na wala naman ako makita? Bakit ako magsasalita? O bakit ako magbibigay ng papuri? Because they know what is the purpose of the Lord Jesus Christ. Even though wala akong makukuha, but I know His reason why, bakit siya pinanganak. Kaya nga ang ginawa po ng angels in order to satisfy their emotion. Sa pagkano po, anong ginawa po nila? To praise and worship. Yun ang ibinigay po. Even though na wala akong makuha, even though wala akong matanggap sa panahon na ito, I'll continue praise and worship. Kaya nga sabi ko yung joy, ang synonym po niyan, praise and worship. O, paano mo makikita? Hindi niyo makikita po sa dictionary. Hanapin niyo yung synonym po ng joy, o kaya ng happy, o kaya ng cheer. Hanapin po, huwag niyo makikita po niyan. But in the Bible, the synonym of joy, happy, and cheer, it is praise and worship. Bakit po? Yun ang binigay po ng angel eh. At nung binigay po nila yung kanilang praise and worship, nagkaroon po ng kasiyahan sa kanila pong puso. This is the reason why people cannot sing. Bakit hindi siya makakanta? Kasi malungkot. Pakantayin mo siya nung hindi ko kayang kumanta. Bakit? Kasi nga hanggang ngayon wala pa kaming wala pa kami natatanggap sa company po namin. Kasi nga wala pa yung inaantay kong si Dawan. Kaya hindi siya makaawit. But look at this angel. They're singing praise and worship. Honor, glory, and honor be unto the unto the Son, which is the Lord Jesus Christ. Kaya pong pagiging happy po natin, dapat nakadepende sa praise and worship po natin. Pag marunong kang umawit, marunong kang magpuri sa ating pong Panginoon, nobody can snatch that happiness sa bawat buhay po natin. The angels therefore declare that the incarnation shall manifest and promote the glory of God, not only in the highest heaven, among the highest order of being, but in the highest and most exalted degrees. Yun ang nakita po ng angel. Kaya nga lagi natin sinasabi po, Jesus Christ is the reason for the season. Magandang pakinggan, no? Madalas natin kinukot, madalas natin sinishare, Jesus Christ is the reason for the season. No? Pag sinare po natin,
Then after po, nung sinabi po natin, no, wag magsaya ka kapatid. Jesus Christ is the reason for the season. Then pumasok po kayo kinabukasan ng umaga sa mga company po ninyo. At ang sabi ng boss po ninyo, Elsa, yung sweldo mo madidelay na 3 buwan. Wah! Paano lang Pasko ko? Kakasabi mo palang, Jesus Christ is the reason for the season. No? Katakot-takot na pananalita. Kulang na lang murahin, sumpain mo yung kumpanya mo. No? Anong klaseng company ito? Wala kakwenta-kwenta tong company ito. Ako po, never po ako nagsalita. Alam ni Mrs. Alam po na iba po yan. We are being delayed for so many months sa amin pong company. Minsan dumarating sa punto, yung mga kasamahan kong sa opisina, pinagmumura na ako. May namamatay nga sa mura sumpa. Palagay ko, ubos na yung boss namin. Opo, ang dami. Kasi mura, kada umaga na lang. Walang kwentang kumpanya to, ganun-ganon. Hindi ko sabi sa kanilang, alam mo ba itong company na ito? Itong company na minumura mo, itong company na sinusumpa mo, ito yung nagbigay sa atin ng bahay. Ito yung nagbigay sa atin ng lupa. Ito yung nagbigay sa atin ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Maaari ngayon na-delay. But how come na hindi mo naisip yung dating ganyan? Hindi ka ba dapat mapagpasalamat? Sa dami po ng reklamo. Pag uwi po dito, nung galit na galit ka doon, nagmumura ka doon, pag uwi mo ito, nakita mo kapatidan, kapatid, Jesus Christ is the reason for the season. Hindi magkaroon ng reality sa bawat buhay po natin. Let us embrace this word. Kung wala po tayo mapadala sa ating pong pamilya, meron po tayo mamaya i-share sa kanila. Huwag po tayo maging depende doon sa mga traditional na ginagawa ng araw sa Pilipinas. Alam mo sa Pilipinas po, basta walang lechon, hindi masaya. Pagpasalamat na lang. Sino po rito Manileño? Yung mga taga Manila, hindi kami sanay sa lechon. Wala pong lechon na ewan ko po sa iba po siguro ngayon meron na. Pero nung panahon ko po, ang lechon sa Manila, hindi po yan big celebration. Kila Mrs. sa Pampanga. Kasi po doon, kahit birthday po ng kanilang tuta, pinaglilechon doon eh. Birthday po ng daga, pinaglilechon din po yan. Yung birthday po ng baboy na siya nag-birthday, yun po siya palilechon din po doon. Ganon sila ka-celebrate. Na pag walang lechon, ay walang lechon? Anong klaseng Christmas ito? Ganon nagsiselebrate po. Tayo ganon din po sigara tayo. Anak, pasensya ka na, hindi masayang Christmas ninyo. Bakit? Wala akong padala eh. Ikaw pa nagsabing hindi masayang Christmas nila. Why? Because you teach them and you even enslave them na ang kaligayahan is by means of maraming pera, maraming regalo, maraming handa. Kaya kung wala kang handa, hindi ka masaya. Kaya gagawin ng anak mo, pupunta ng kapitbahay, dito lang ako magkakain dito, dito mas masayang Pasko rito kaysa bahay namin eh. Bakit? Kasi yung bahay namin ko, konti pagkain eh. Dito masaya talagang Christmas. Imagine po ninyo ang nangyari po. Nawala, naitsapwera, sa equation po, nawala ang ating pong Panginoon. Kung wala kang pera, anong ganyan po dapat natin? The best that we can give this coming Christmas is the gospel of God. That's the best. Yun pong share po natin because that's gospel, it is an eternal Mary, eternal joy. Yan ang dapat na binibigay po natin. Kung hindi pa nabibigay sa pamilya mo, then start thinking kung paano natin ibibigay ito sa ating pamahal sa buhay. Yan ang the best gift na pwede natin ibigay. Sapagkat yan po yung nakapalopo sa praise and worship. Sino pa po yung last na nakakita sa kapanganakan ng ating Panginoon? Any guess? Anyone can guess? Maliban po doon sa shepherd at doon po sa angels, mga hayop. Tama. Ano pa? Maliban po sa mga hayop? Yung Magi. Yan. Sila po ang nakakita. 3 po yan. The shepherd, yung the angel, and the Magi. Yan ang Bagamat wala po sila sa Book of Luke, nasa Matthew po kasi yung kanila pong sa Matthew po yung kanila pong verse. But let me give you a clear picture about the Magi. Upang sa ganon, ma-realize po natin what is meaning of Mary for them nung ipinanganak po ang ating pong Panginoon. Let me ask you a question. Alam niyo saan nanggaling po itong mga Magi? They are pagans, yes. They are not coming from Jerusalem or they're not coming from Judah. They came from Persia
or sa Chaldea, mga Chaldean po ito. And mostly po yung Persia, it is near Babylon. And you know how many kilometers when you go straight line from Babylon or from Persia, going straight do sa pinanganak ng ating pong Panginoon? How many kilometers? Any guess? 1,740 kilometers. Straight line po yon. Ang ibig sabihin, kung maglalakad ako dito, papunta po doon, that straight line, yun po yun. Since na yung pinuntahan po nila, hindi naman straight line yan. Sigurado may mga curve po yan. So bilanggit ko na lang yung pinaka-list na number na maaaring tinakbo ng kabayo, hindi po natin alam, hindi man bilanggit, tinakbo ng camel, hindi natin bilanggit, or nilakad ng paa. Papunta po sa kapanganakan po nito. Wala pong logic. Why should I go there? Unang-una, hindi naman ako Hudyo. Pangalawa, hindi ko naman, anong pakinabang ko dito sa hari na ito? Hindi naman silang hari. Kasi ang mga magi po nung araw, ito mga wise men, kung tawagin po nila, ito po yung mga, kung i-apply po natin sa government, ito po yung mga political leaders. Mga famous, well-known political leaders. So what is my benefits going there po 1,740 kilometers? Imagine po ninyo. At hindi lang po yan. Take note, after po nung ibinigay nung Magi, no, they travel maybe months, maybe years, hindi po binanggit. Binanggit lang po yung distansya. After po they saw the baby at the Lord Jesus Christ, they give their gifts and they left going back again to their country. 15, 20 minutes, 30 minutes ka nag-stay, then you have to go back again for how many months again for travel. Ganun ka-importante ang ating pong Panginoon. And also, the most important, after they give, yung kanila pong gift, umalis po sila na punong-puno ng joy. Anong nakuha nila ng Magi sa ating pong Panginoon? Wala kang makita na nakuha po nila. Except for the promise of God. Because them too, ng mga Gentiles, katulad po natin ng mga Gentiles, masasama po sa kingdom of God. See, imagine po ninyo, yung joy po ninyo, yung pagod ng naglalakbay ka, just to give you a clear picture ng kanila po nila. Yung pong Riyadh to Jeddah, it is around 1,100 to 1,000 kilometers. So it means double ang layo po nila. Ay kuya, mga matatalino yan, mga ano yan eh. Baka gumamit sila ng camel. Okay, gumamit na sila ng camel. Pero sa palagay niyo, gano'n yung speed ng camel? At kung paano naglalakbay po ito, simula nung umalis sila, papunta po sa lugar na yun. Kung paano sila natutulog sa gabi, yung inconvenient nila. No? People will travel, will be travel from here, going to Jeddah or somewhere with the benefits. Meron kang traveling allowance, meron kang perk, kung tawagin nila. Pag lumabas ka, yung sweldo mo, 15% additional yan. Meron ka pang food allowance, may hotel allowance ka pa. Kaya ang tao napakadali mag-travel. But look at these people. Napag-usapan nila siguro, yung mga wise men, pag nagpunta tayo doon, ano makukuha natin? Parang wala. But because they know that the satisfaction o yung kanilang fullness of joy nila, pag nakita nila yung baby, gano'n lang. Hindi lang po sila naglakbay. They bring most expensive gift na ipagkakaloob nila doon sa King of Kings and the Lord of Lords. Naglakbay ka na, nagkaroon ka na ng paghihirap, exhausted ka, nagbigay ka pa ng gift. Pero when you go back sa iyong bansa, para maglakbay ulit ng ganong kalayo, ang sabi po doon, yung kanila po daw joy is in full. Ganun po dapat ang ating pong reference pag tayo po nag-celebrate po ng Christmas. After they went into the house and saw the child with his mother Mary, they fell down and worshiped him. Then they opened their treasure sacks and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Ito po yung mga famous po niyan. Ano po ang ginawa po nila in order to fulfill the joy? In order to be contented sa kanila pong joy? Anong ginawa po ng wise men? Yan. Blanco. Yan.
honor and sacrifice. So meaning po, pag pinag-usapan na yung sacrifice, dito natakot yung mga kapatid. Kaya tulad po ng sacrifice na rather than ikaw ang tumanggap, ikaw ang nagbibigay. Kaya pala si Paul, nasatisfy po pala siya. Kaya pala si Paul, kontento sa kanya pong buhay, kaya binanggit na, anytime kuhain ako ng Lord, okay lang ako dyan, approve ako dyan. Kasi kontento yung kanyang naramdaman. Bakit kasi Pablo kasi siya ang madalas magbigay rather than siyang tumatanggap. Pagamat siya yung naghihirap, siya pa rin pong nagbibigay. Eh sa atin dito, hindi makapagbigay ng pag-ibig natin eh. Bakit? Hindi naman kaibig-ibig yung pagbibigay natin eh. Hindi naman unawa yung tatanggapin natin. Ang kulit eh. Bakit ka magbibigay na ano? Therefore, hindi ka makukontento. Wala kang joy na mararamdaman. Because in order to satisfy your joy, hindi lang temporary, kinakailangan matuto tayong mag-honor at mag-sacrifice. Kaya nga, sabi nga po sa isang narinig ko sa preacher, the highest form of giving is a sacrificial giving. Bakit ko po binanggit po yan? Yung balot na napunta doon, wala na po siya, iba? Binigay niya po yung buhay kanya, no? Yung lefta na natitira sa kanya, Lord, todo na po yan. At natuwa ang ating Panginoong sa Kristo. So giving, sacrifice, giving, and also honoring God. Alam niyo po yung honor po, it is the same for me. It is also for me obedient. Sa ating pong Panginoon. When you are honoring God, you are become obedient. Nung lately po, nung amin pong Bible study, nabanggit po doon sa book of poetic book o book of wisdom na si Solomon na sumulat po ng Proverbs na kinukonsider na sa pinakamatalinong tao sa buong mundo because yung kanyang wisdom nanggaling sa ating Panginoon. He said that vanity, everything is vanity. Including His wisdom. Vanity. How come? Diba yung wisdom mo galing sa Diyos? How come na binanggit niya? Hindi po ako nagbanggit. Si Solomon po nagbanggit. Bakit po? Yung bang wisdom na pinagkalob sa kanan Diyos natuto ba siyang mamuhay ng naaayon sa ating Panginoon? How many wives si Solomon ng mga Gentiles? Who again instituted yung pong pagiging alipin. Galing kay Solomon lahat po yan. Sino yung nagpatong ng maraming tax para lang yumaman po siya? Si Solomon. Look at this guy, full of wisdom. And yet, hindi po niya nakita po yun. At nung nakita niya ngayon, yung wisdom na ginagamit niya is nothing happened, sinulat niya yung book of Ecclesiastes. Vanity, vanity. Everything is vanity. Even my wisdom is vanity. He forgot one thing. And what is that? Obedient to God. Kaya yung pong honor at yung sacrifice, yung honor po dito is obedient. So pagiging obedient sa ating Panginoon will give you a full satisfaction of your joy. Kaya pala hindi tayo makapag-celebrate ng Christmas na merry because hindi mo sinusunod ang ating Diyos. Hindi mo siya ginagalang. Yun ang problema. Yun ang problema ngayon ng mundo. At yun din ang problema natin. No, napakatigas ng ulo po natin. Kaya nga kanina, nung prayer natin, inawit natin, sabi, napakabuti mo, Panginoon. No? How many times mo nang kinalimutan ang ating Lord? How many times mo nang nagpakita-kita ka? And yet, yung pagpaibig ng Panginoon, hindi nagbabago. Kaya kinakailangan po natin yung honor. Katulad ng ginawa po nung wise men. Tatlo ako ng tatlo. Bakit tatlo ako ng tatlo? Siguro sana ito sa tatlong hari. Yung pong wise men, hindi po tatlo yun. Marami po yun, wise men. Kaya nga wise men ang tawag pa sa kanila. Mga magi. Ano po yun? Ba't wala? Natapos na? Sabi po dyan, a dignitaries deserve. Yung pong dignitaries. Sino nakakalam po ng dignitaries? Ito yung pag pumapasok sa embassy, hindi na po chinecheck po yan. Pagka nagta-travel ka sa airport, yung bagahe mo, hindi po chinecheck po yon. Kasi po, yung bagahe mo na may bitbit, may nakalatag na dignitaries,
dire-diretso po yan. Hindi po siya chine-check. Even yung kanyang pocket, hindi pa yung chine-check kasi nga dignitaries. Kahit punta kayo ng embassy, hindi po yan chine-check din. Titingnan lang, makikita yung ganun, dignitaries, kayo po yan. A dignitaries deserve to receive honor and acknowledgement katulad ng wise men. They are dignitaries. So deserve po sila na tumanggap po ng honor. But look at these dignitaries. No? Nag-bow down sila, nagbigay sila ng gifts sa isang baby na hindi naman nila nakilala. Alam na nila na may papanganak na Messiah, pero nakita nila, nagbigay po sila ng, ganun po nila binigyan ng honor. Look at all these people. Ito mga wise men to. Samantala tayo, we are common. And yet we cannot give the honor and sacrifice. Alam niyo, honor, marami po nakapaloob po dyan. Madalas po yung mga binabanggit po natin that every time that we are coming in this place para po makinig po ng Word of God. No? Wag mo lang i-honor yung siguro, ako for me, wag mo lang ako i-honor. Okay lang. Kung talaga ayaw mo, talagang But let us honor the Word of God. Yun ang problema kasi minsan Binanggit na kaninang umaga po yun, aming exhortation, which is relevant din po dito. No, pagdating po natin dito, napakasaya natin. Napakagang ng ating pakaramdam. At lagi natin nasabi, purihin ang Panginoon. Pero paglabas natin, suddenly, nagbabago tayo para tayo hunyango. Paglabas natin, hindi na makita yung pagiging Kristiyano. Sabi nga dapat hindi lang. Yan ay ano pa yan. Kapitbahay lang, wall lang ang pagitan. Mas pag lumabas ka ng kalsada. Kami po minsan naglaro ng basketball. Nagpalika po kami. Bago po tayo magtapos ng message. At since ako nag-commit, ako nag-organize po ng basketball. So, ako na rin po yung nagre-referee. Kasi, organizer na ako, ako pa rin referee. Pinakayo ko po lahat. Kasi hindi lang ako pinaglalaro ng basketball So, the same ang position ko po doon, pastor. Assistant din po ang po na doon. So, pumipito-pito po ako. Doon ako nakakita na pag nabangga ka, pi! Ha? Sabi ko, pambihir, bakit ka nagpi? Pagdating pala sa church, ang gaganda para kang yung mga pariseo na pag lumalakad, nakaganyan pa, naka-white tob. Pero pagdating doon, nung nag-uniforme na ng short at naglaro na, nung nasagi, pura ng mura, pi! Bakit mo ako sinaging ganyan? Sabi niya, huwag ka magsisimura. Bakit? Nasa likod mo si pastor. Ay, sorry po, pastor. Di diretso ng laro ulit. Ay, nabangga na naman. Yung isa, pika talaga. Ibang klase. Paglabas, nawawala pa yung pagiging Kristiyano. Where is honoring and praising God? No? Even sa paglaro, sabi nga ni Pablo, ano man ang gawin mo, you should be thankful. You should be honor God. Naglalaro ka ng basketball, kumakain ka. Kaya siguro galit na galit yung si Kuya Ariel. Pag nabibigla, kilala ko yun malapit sa akin na nabibigla. Pag nabigla, lumalabas salitang ganyan. Galit na galit si Ariel dyan. Ano ka ba naman magsalita ka? Huwag kang ganyan. Ako din galit Kaya pinagagalitan ako minsan, pinagsasabihan ko Pero hindi po maganda. No, hindi po maganda nang lumalabas sa bibig po natin, ang lumalabas sa action po natin, hindi po naaayon sa honor and sacrifice sa ating pong Panginoon. In order to have a Merry Christmas, let us give what is due sa ating pong Panginoon. You want a true Merry Christmas? Starting right now at sa mga darating na taon habang narito tayo, then what you have to do? Then be selfless this coming season. Because the true joy comes from the honoring God by being obedient to His words. Binandage na po tayo for so many years. Let us stop this foolishness. Let us also maging agent tayo to open up our families. Christmas is not how many foods you are in the table or how many gifts na matatanggap po natin. We celebrate Christmas, fine. But let us not i-alis sa equation yung true person itself, the true subject itself ng Christmas. And that is the Lord Jesus Christ. At kung paano na-satisfy, nagkaroon po ng complete ng joy, yung pong shepherd, yung pong angels, at ito po mga wise men na to.
Yun ang nilalaman po ng tunay na kaligayahan po sa araw po ng Pasko. I hope this will be an opening for us. Mabago po tayo upang makita po natin kung ano itong tunay na Christmas. It might change now, this year, na 2020, yung ating pong attitude. Because we heard, nalaman po natin. At maaaring some of us, katulad po namin, kung makaradarating yung amin pong mga bata, we will go back again. Doon sa amin po na traditional na pada po Christmas Eve, we are praying, we are giving a lot of thanksgiving sa ating pong Panginoon. I hope na ma-challenge po sa atin. But the big question is, after 2020, here comes 2021, 2022, 2023, and so on and so forth. Mame-maintain po ba natin yung tunay na celebration po ng Merry Christmas? At isa lang po ang makakasagot po niyan, yung bawat isa po sa inyo. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa message mo, God, about being merry in Christmas, O Lord. Salamat po. One time po, nabulag kami ng aming pong paniniwala. Natangay kami sa sistema po ng mundo. We even implement in our family yung gantong klase po ng pagse-celebrate. Nawala po kami sa equation, Panginoon. But this time, so Lord, nagpapasalamat po kami. Gamitin mo nga kami, Father God, sa iyo pong kaharian, Panginoon. Itong darating na December 25, 2020, mai-correct po namin yung aming pong attitude. Ma-remember po namin at maibigay po namin what is really meaning of Merry Christmas. And that is to honor, to praise, and to obey your words, O Lord God. Salamat muli, Panginoon, sa bawat kapatiran at sa bawat na nakapakinig po sa amin. Payaan mo na itong Christmas na ito, especially celebration po namin, maging meaningful po ito para sa iyo. Especially, Father God, na sa darating pong araw ng December 25, it is exactly a Friday, O Lord, na alam namin, Panginoon, na ito ay araw ng pagtitipon po namin. Makapag-celebrate kami ng naaayon sa kagustuhan po ninyo in order, Father God, to fulfill, in order to have a true meaning of joy in our life. Salamat po. Pagpalain mo, Panginoon, bawat activities mo namin. Hinihiling po namin lahat ng bagay na yan sa tanging pangalan po ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Amen.